at ang ating nga pong pamagat ay yung 107 billion ng PDIC, isasaoli rin ba? So ang daming nangyayari at Karina Braganza -022J. Pernivic, saga at 2026 pa nila i-budget yung pambalik. Alam mo ninyo, yun po yung ating ginawang pahayag, yung hakbang ng maisog. Yung pinababalik na 60 billion pesos ng PhilHealth funds, isang malaking anomalya po iyon eh. Salamat sa Korte Suprema sa kanilang paglabas ng desisyon nitong matagal nang nakabinbin na usapin ng constitutionality ng paglipat ng 60 billion pesos PhilHealth funds. Alam mo ninyo, hindi lang 60 billion ang dapat ibalik. Ang buong halaga po niyan ay 89.9 billion. Yun yung dapat ibalik ng Marcos Jr. administration papuntang PhilHealth. Hindi lamang po yung 60. Di ba? Kinuha nila yung 60, pero yung 29.9 billion na gastos na po nila eh. So dapat po iyon ay ibalik nila yung 60 billion. Dapat nilang ibalik yon. Ang problema, yung anomaly po rito, kukunin din mula sa buwis na ating ibinabayad sa gobyerno. Hindi naman po tayo nakinabang dito. Di ba? Yung 60 billion, ginastos lang po nila yun, linustay lang nila kinurakot lang nila, sinubject lang sa corruption. And then yung naging desisyon, wala po tayong magagawa sa hatol ng Korte Suprema. Sapagkat kinakailangan talaga merong maisampang kasong kriminal kagaya ng technical malversation. Meron pong nagsasabi na magsampa rin ng plunder. Medyo mahirap po kasi buuin yung kasong plunder Mas malinaw, kitang-kita yung kasong technical malversation. Kaya para hindi mahinto doon sa naging desisyon po ng Korte Suprema, preliminary pa lamang po yan. Magandang preliminary po yan sapagkat meron ng hatol na unconstitutional yung ginawa ng Marcos Jr. administration ni Ralph Recto, yung dating Department of Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary. Illegal yung ginawa niya, essentially amending many provisions of the special law. At sinabi nga ho ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Department of Finance na gawin yung paglipat-lipat ng mga pondo mula doon sa mga savings or unutilized funds ng GOCC. Tuloy po tayo dito sa PDIC. Pinag-uusapan po kasi natin yung GOCC. Ang PDIC, ano ba ang PDIC? Ang PDIC ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Ito po ay isang government-owned and controlled corporation. Pangunahin po sa mandato ng PDIC ay isiguro yung ating mga deposito to ensure bank deposits, to protect the depositors, and to maintain financial stability in the country, in the Philippines. Yan po ang pangunahing layunin ng PDIC. At kinakailangan po nilang gawin ito para kung sakasakali, wag naman, meron pong pumalya na bangko na bayaran yung ating deposito pag tayo magwi-withdraw, ito po ay insurance to pay the insured deposit when banks fail, pagka sumablay po yung bangko. Di kaya ito po ay upang magbigay ng financial assistance doon sa mga bangkong nangangailangan ng konting tulong o ayuda to stabilize yung ating banking industry. And finally, ito po mahalaga Ang function po ng PDIC ay maintain public confidence in our banking system. Ngayon, kinuha rin po yung 107 billion pesos ng PDIC. Matagal na po nilang kinuha ito. Ang PDIC po, sa mga nakasubaybay, maraming pong salamat. Ang ibig sabihin po ng PDIC sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Korporasyon ng Pilipinas
sa seguro ng deposito. Insurance, seguro. Ano? Hindi po ibig sabihin ng PDIC ay korupsyon o kurakot sa Pilipinas ng mga seguro ng deposito. Kinurakot na naman po kinuha na naman kinamal na naman po nila yung 170 billion pesos. Makikita natin yung korupsyon po, yung sistema po ng korupsyon at kurakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang very systematic. Kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha yung 107 billion ng PDIC, ang dami pa po nilang kinurakot galing dyan sa flood control funds na isinisingit ng Vice-Cam. Mahalaga pong malaman ninyo ito sapagkat mayaman, katamtaman, mahirap, meron naman po tayo sigurong savings. Or ang sakop po kasi ng PDIC ay yung Universal and Commercial Bank. Pasensya na ho kayo, may konting background music at nasa labas po ako Yung Universal and Commercial Banks, nandyan din po yung thrift banks, kasama po dyan yung mga loan association, at nandyan din po yung rural and cooperative banks. So yan po ay may garansya. Ang maximum insurance coverage po ay 1 million pesos per depositor, 1 million per account. One ang maximum insured. Ito po ay naayon din sa international yung gabay. Ang gumagabay po sa PDIC ay yung International Association of Deposit Insurers. Bakit ko po inilalatag sa inyo yung ganito? Para po higit ninyong maunawaan. Grabe, sobra-sobra na po yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo, ang hindi po pinakikilaman yung pondo ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun bilang seguro o insurance ng ating kalusugan. Meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, seguro din po Yung isa, insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o seguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang-doktor, meron tayong huhugutin. Yung PDIC naman po, insurance po yun ng ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos administration. 107 billion. Habang tayo po ay nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, simple math lang 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Mamaya tatalakayin po natin. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang seguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung Lucaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling, ganun talaga garbage in, garbage out. Sinasabi nila, issue rin daw ho ng kalusugan, yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po
ginagawa na ho talaga tayong tanga ng Marcos administration eh. Alam ko namang matatalino ho kayo. Kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay. Mamaya pati po yung hindi lang po natitigil dito eh. Nandyan na yung 60 billion pesos PhilHealth funds, may desisyon na, kalampagin naman ho natin yung 107 billion na PDIC funds. Nasaan na? Isosoli rin ba ito? Saan ginamit ang perang ito?